Ang daigdig pagkaraan ng digmaan. Sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig ay hinarap ng mundo ang mga bagong hamon habang sinusubukan na bumangon mula sa pinsalang dulot ng nagtapos na digmaan. Ang Great Influenza Epidemic, na mas kilala sa tawag na Spanish Flu, ang isa sa pinakadelikadong sakit na kumalat sa daigdig noong 1918 hanggang 1920. Ito ay sanhi ng H1N1 subtype ng influenza A virus. Ayon sa tala ay umabot sa 500 milyong tao ang na-infect at tinatayang 50 milyon ang namatay dahil sa Spanish flu. Bagamat maraming bansa ang naapektuhan ng pandemya mula 1918, hindi ito nabigyan ng sapat na pansin dahil ang tuon lamang ng maraming kanluraning bansa ay nasa digmaan. Tanging ang bansang Espanya na isang neutral na bansa ang nakapagtala at nag-ulat ng mga kaso nito. Sa pagwawakas ng digmaan ay inalis ng mga bansang kasangkot ang mga restriksyon sa pagpapalabas ng impormasyon ukol sa kalagayan ng kanya-kanyang bansa at mas natutukan ang pagtugon sa pandemya. Tumaas ang kamalayan ng publiko at mas naunawaan ang kalubhaan ng pandemya kasabay ng pagpapatupad ng mga hakbang upang pigilan ang pagkalat ng sakit. Pinaigting ng pandemya ang suliraning pang-ekonomiya, pampolitika at panlipunan ng maraming bansa sa mundo. Ang pagkamatay ng milyon-milyong mamamayan ay nagdulot ng kakulangan sa lakas paggawa, paghina ng agrikultura, kakulangan sa pagkain, pagtaas ng presyo ng bilihin at matinding pangamba sa marami. Maraming bansa ang nakaranas ng kawalan ng tiwala sa pamahalaan at sumiklab ang mga protesta mula sa mga mamamayan na nahirapan dahil sa kakulangan ng mga serbisyo at suporta. Naapektuhan din ng pandemya ang pandaigdigang ekonomiya at ugnayan. Napilitan ang ilang bansa na magbawas ng mga produktong iniaangkat mula sa ibang bansa upang maprotektahan ang kanilang mga lokal na industriya. Ito ay nagdulot ng malaking hamon sa muling pagpapalakas ng pandaigdigang kalakalan at sa pagbangon ng ekonomiya ng mga bansang naapektuhan ng digmaan. Ang pagtatatag ng League of Nations. Ang mga pinsalang dulot ng Spanish flu at unang digmaang pandaigdig ay nagbunsod ng pagkilala sa pangangailangan ng isang pandaigdigang organisasyon na tutulong na maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan ng mga bansa at magtaguyod ng pandaigdigang kooperasyon lalo na sa panahon ng krisis na apektado ang maraming bansa sa mundo. Alinsunod sa kasunduan sa Versailles noong 1919, ay itinatag ang League of Nations upang itaguyod ang kapayapaan sa mundo at pangunahan ang pagtugon sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga bansa sa mapayapang paraan. Naging kabahagi ng organisasyon ang mahigit 50 bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Hinarap ng League of Nations ang ilang hamon na nagpahina sa bisa nito, katulad ng hindi pagsali ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos at Unyong Sobyet. Nagkaroon ng mga kasunduang nagsulong ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga sandata at pagtatakda ng bilang ng mga hukbo ng mga pangunahing persang militar sa mundo. Tulad ng Washington Conference na ginanap noong 1921 hanggang 1922, kung saan nagkasundo ang Britanya, Pransya, Italia at Hapon na limitahan ang bilang ng kanilang mga barkong pandigma. Ang Locarno Conference kung saan sumang-ayon ang Alemanya na igalang ang mga naitakdang hangganan nito sa kanluran at iwasan ang agresyon sa mga kalapit nitong bansa, lalo na sa Pransya at Belgium. Ang London Naval Treaty na pinirmahan ng Estados Unidos, Britanya, Hapon, Italia at Pransya na nagtatakda ng limitasyon sa paggawa ng mga barkong pandigma at mga submarino. Naging malaking hamon din sa mga bansang kanluranin ang paghina ng pandaigdigang ekonomiya dulot ng Great Depression sa Estados Unidos noong 1929. Humina at bumagsak ang stock market ng Estados Unidos noong 1929. Ito ay nagdulot ng kawalan ng trabaho at paglaganap ng kahirapan sa bansa.
Naapektuhan ng krisis ang mga bansa sa Europa dahil ang Estados Unidos ang pangunahing nagbibigay ng puhunan sa mga negosyo at industriya nito. At ang Amerika din ang pangunahing pamilihan ng mga produktong Europeo. Upang tugunan ang mga suliraning dulot ng Great Depression ay ipinatupad ni Pangulong Franklin Roosevelt ang programang New Deal. Layunin ng programang ito na agad matulungan ang mga nawalan ng trabaho at iba pang apektado ng krisis sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga trabaho sa mga pampublikong proyekto. Kabilang din sa mga hakbang na ipinatupad ay ang pagtatakda ng mga pamantayan sa sahod, oras ng trabaho, presyo at produksyon, lalo na sa sektor ng agrikultura at pagsasaayos ng sistema ng pagbabangko. Dahil sa pagtutok ng Estados Unidos sa kanilang mga panloob na suliranin, ay pinili nito na huwag makisangkot sa mga sigalot at tensyon sa Asya at Europa. Ang mga hakbang na ito, sinadyaman o hindi, ay nakatulong sa pag-usbong ng mga autoritaryang rehimen sa Europa at Asya. Ang pag-atras ng Estados Unidos mula sa mga pandaigdigang usapin ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga autoritaryang leader na magsagawa ng mga hakbang na nagbunsod ng pagguho ng pansamantalang kapayapaan noong panahong yun. Ang daigdig pagkaraan ng digmaan.